Useless yung mga pulis na yun. Let's just do this ourselves. Kung alam ko lang kung nasan siya ngayon, samahan ko siya para hindi niya maramdaman na mag-isa lang siya. Tulungan at dadamahin ko siya hanggang malampasan niya to. Dahil ganun ko siya kamahal. Sa taong pumatay kay Sir William at sa nag-set up sa akin, hindi ako titigil at hindi ka nakuhuli. Hayaan mo na yan si Marikit i-enjoy ang kanyang mga likes and views. Dahil sa susunod, yung pagkamatay niya ang ila-livestream natin. Drew, ikaw? May naisip ka pa bang iba? Kasi ako may naisip ako. Hindi kaya isa sa mga bodyguards ng tatay mo yung pumatay sa kanya? Matagal na namin kasama yung mga bodyguards na yon. Para na silang pamilya. So, I don't think it's them. But, what if it's one of the investors? Kasi ang alam ko, marami sa kanila hindi nila kasundo si Dad dahil sa mga issue ng resort. Pwede. Posible naman yun. Di ba hindi naman palaging nandun yun sa resort? Pera na lang kung may inutusan silang iba. Ewan ko. Masakit din talaga yung ulo ko eh. Alam mo, feeling ko nga abutin tayo ng siyam-siyam. Kakaisip kung sino ba talaga posibleng maging suspect pa. Ano na natin to? Hindi ko na alam kung sino. Wait lang, Drew. Baka hinahanap pa na ng kuya mo, ha? Baka nagtataka na yun. Kasi hanggang ngayon, wala ka pa. Don't worry about it. Ako nang bahala sa kanya. Drew, pwede bang maging honest ka sa akin? Ano sinabi ng kuya mo nung nalaman niya na nag-issue ng warrant of arrest yung mga pulis sa akin? Naniwala ba siya na may kasalanan ako? Gets ko naman. Hindi ko rin naman talaga masisisi si Sir Macho. Kahit ako, kung titignan ko yung ebidensya, mukha talaga ako yung may kasalanan. Tama. Huwag ka na malungkot. Malay mo. Baka kung napanood ni Kuya yung live stream mo, baka mas maliwanagan siya. Sana nandito si Miss May, no? Sa tingin mo, kung nandito si Miss May, maniniwala din ba siya na may kasalanan ako? I know my mom would believe you. Baka siya pa ang unang tutulong at magtatanggol sa'yo. Because I know my mom's really fond of you. At alam niya na mabuti ang kalooban mo. But I'm really praying. Sana makita na namin si Mom. Sana walang nangyaring masama sa kanya. I mean, we just lost Dad. Hindi ko kakayanin if we lose Mom too. Dito lang din ako sa'yo. Okay ba? Nakakainis talaga yung Matthew na yan. Na-accuse na nga si Ikit ng murder. Tapos hindi niya pa makalimutan. Oh, I'm so sorry to hear that, attorney. Pero alam mo, huwag ka na mapikon kay Matthew.
Instead, i-channel mo na lang yung galit mo kay Marikit. After all, she is the real enemy. I really wish mahanap na yun si Ikit. Para makulong na siya. Kahit di naman ako, gusto ko rin makulong si Marikit. Kaya lang iniisip ko rin na baka abutin tayo ng taon bago pa siya makonvict. We might get so bored waiting para makumpleto lang ang revenge natin. May mas magandang solusyon ako dyan. At mas magiging mabilis ang resulta para hindi na natin po problemahin si Marikit. Ako na ang bahala sa kanya. I will take care of her. Take care of her how? Don't bother yourself with the details, attorney. In fact, the less you know, the better. Nang para sa ganun mapanindigan mo pa rin na isa kang matinong lawyer. Okay, so your plan sounds intriguing, pero paano mo magagawa yung plano mo kung wala naman tayong ka-idea kung nasan si Ikit? That's where you come in. Kakailanganin ko ang tulong mo bilang lawyer ni Marikit. Correction. Ex-counsel. Bibitawan ko na siya bilang kliyente ko. Wag muna, attorney. Kaibigan ka ni Marikit. She trusts you. At ang pinaka-importante, nakikinig siya sa'yo. Okay? Gagamitin ka natin para maipalabas natin si Marikit sa pinagtataguan niya. In other words, ikaw ang magiging pain para mahuli natin si Marikit.